Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit tuwing tayo nagdadasal ay madalas nating sinasabi at naririnig ang salitang Hallelujah? Ang ibig sabihin ng Hallel in Hebrew ay praise. At ang word na ya ay ang shortened version ng pangalan ng ating Ama sa Langit na ang ibig sabihin sa English is I am. Sa makatuwid, ang salitang Hallelujah ay may ibig sabihin sa English na praise to Yah or praise to the I am. Alam nyo ba na may mga verses sa Bible, particular sa New King James Version, na binabanggit ang tunay na pangalan ng ating Creator? At ito'y mababasa sa Psalms chapter 68 verse 4 at nakasaad dito na tayo ay umawit at papurihan ang pangalan ng Diyos na nakasakay sa ulap. Tayo ay magalak sa harap ng kanyang pangalan na Yah. Ang pangalang Yah ay shortcut ng pangalan ng ating Ama sa Langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. At may mga ilang verses pa na binabanggit ulit ang kanyang pangalan at ito ay mababasa sa Isaiah chapter 12 verse 2 at sa Isaiah chapter 26 verse 4. Nalalaman nyo ba na halos 7,000 times na inalis ang tunay na pangalan ng ating Ama sa Bible at pinalitan ito ng titulong Lord sa kadahilanang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 7 na huwag natin babanggitin ang pangalan ng ating Ama sa Langit sa walang kabuluhan dahil hindi aariing walang kasalanan ang bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. At ganito naman ang mababasa natin sa English version. You shall not take the name of the Most High in vain. Ano nga ba ang ibig sabihin ng vain? Na sa original Hebrew word ay shab, na ang meaning sa English ay empty, nothing, worthless, or no to good purpose. Dahil sa desisyon na ito ng mga namumuno noon na mga eskriba ay tuluyan ng inalis at nakalimutan natin ang tunay na pangalan ng ating Ama. At ito'y napalitan ng titulong Lord. Kung kaya sa tuwing mababasa natin sa Bible ang salitang Lord, ito ay kumakatawan sa kanyang tunay na pangalan na halos 7,000 times na sadyang inalis para di umano huwag magkasala ang mga tao sa paggamit ng kanyang tunay na pangalan. Ngunit ito ay direct violation sa third commandment. Dahil nakasulat dito ay huwag nating gamitin sa walang kabuluhan o walang kwentang bagay o usapin ang kanyang tunay na pangalan. Subalit, ang ginawa ng tao ay tuluyang kinalimutan at pinalitan ang kanyang tunay na pangalan. At naging karaniwang katawagan natin sa kanya sa panahon natin ngayon ay Lord or God, na isang titulo at hindi pangalan. At ito'y taliwas sa sinasabi sa Isaiah chapter 52 verse 6. Kaya makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita, narito'y ako nga. Sa mga nagsasabi na hindi mahalaga ang kanyang tunay na pangalan, pag-isipan nyo itong mabuti dahil mismong ang Biblia ay pinapatunayan na napakahalaga ng kanyang tunay na pangalan. At kung ikaw ay kanyang anak, kailangan mong makilala ang kanyang tunay na pangalan. Hindi pa huli ang lahat at nasa atin ang lahat ng oras para ito ay pag-aralan, alamin, at hanapin ang kanyang tunay at nag-iisang pangalan. Paano natin masasabi na nakikilala natin ang ating Ama at meron tayong relationship sa Kanya kung mismong ang kanyang tunay na pangalan ay hindi natin alam at tinatawag lang natin siya sa titulong Lord or God? Alam nyo ba na ang Lord or God ay hindi niya titulo at kahit kailan ay hindi niya naging titulo?